Hello sir, good afternoon po. May tanong lang po ako about sa isang bank. May memo po ba from DepEd na pwede makatulong sa amin na nagbabalak bayaran ang balance namin sa kanila? Yung full payment sana sir, para makahiwalay na kami sa kanila. Napakahirap kasi ng kanilang sistema, palagi nag-a-undead sa payslip. Hindi rin po sila nagre-release ng statement of account. Pwede ba yan na i-hold nila ang account namin sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng aming payment na dapat sana ay fully paid na and hindi pagre-release ng statement of account? Natrap na po kasi talaga kami sa bank na ito. Sana po ay matugunan nyo ang katanungan ko po. Maraming salamat. Okay? So hindi ko po pinakita yung pangalan ng bangko at yung pangalan nila ng lugar. Hindi ko po pinakita yung pangalan ng bangko because I want to talk about this matter na hindi po nakafocus sa isa pong private lending institution na accredited ng DepEd. Gusto ko pong pag-usapan ito as applicable sa lahat ng mga private lending institutions na pinapayagan ng DepEd na mag-offer ng loan sa mga DepEd personnel. No? So sila po ay galing sa isang lugar, hindi ko na rin po pinakita for na rin, para wala po kayong ideya kung sino to at taga saan talaga. So ito pong ipapakita ko sa inyo ay galing po ito sa DepEd Order number 20 series of 2021. Ang DepEd order po na yan, yun po ay order kung saan nakapaloob ang conditions ng DepEd para sa mga loans na pwedeng i-offer ng mga bangko for DepEd personnel. Nakapaloob din sa DepEd order na ito ang agreement ng DepEd at ng bangko. At sa haba-haba po ng agreement na yan, sa huling bahagi ay meron pong provision doon sa Annex H kung saan sinasabi ito po yung mga conditions para ang isa pong bangko ay pwede na matanggalan ng kanila pong accreditation. And kabilang nga po talaga sa mga simple grounds para ma-terminate or simple grounds para sa mga violations ng mga bangko ay ito pong pag-refuse nila sa pagtanggap ng payment sa inyong loan. Kahit po yan ay in full or partial payment, kahit po yan ay before the end of the loan term, kahit hindi pa tapos yung loan term at gusto po ninyong bayaran, kahit po yung payment na yan ay manggagaling sa inyo o manggagaling sa ibang lending institution, hindi po dapat na nagre-refuse ang isa pong accredited ng DepEd sa payment na yan. Dapat po ay tanggapin ng bangko ang payment, partial man or full, galing man sa isang DepEd personnel o galing man sa isang lending institution. Kasi karapatan po natin as borrowers na pwedeng bayaran in advance yung ating utang para wala na tayong stress. Karapatan din po natin na ipa-buy out, I believe karapatan po talaga natin na ipa-buy out ang isang loan kung saan po tayo mas masaya na lending institution. Kaya nga po pinapayagan naman ng DepEd. Inaayawan ng DepEd yung mga umaayaw din sa pagtanggap ng payment. Maging doon sa issue ng pag-release ng statement of account ay bawal din po yung hindi nagre-release ng statement of account para sa lahat ng mga PLIs na accredited ni DepEd. Ang tanong lamang ngayon at ang problema ay may mga PLIs na una sa issue ng SOA pwedeng hindi nagbibigay o kaya ay sobrang delay kung nagbibigay ng statement of account, yung SOA na yan. Yung iba kasi ay takot na ma-buy out yung loan account at takot na mawala sa kanila yung loan account mo. Kasi baka po may mga mawawala din sa kanilang mga mga targets dyan, sa kanila pong company o kaya sa mga incentives, pwede pong sabihin natin na ganyan. Pero talaga pong bahagi siya
ng violations ng mga accredited PLIs no ng DepEd. Kaya dapat talaga ay hindi po inaayawan yung pagtanggap o yung mga payments from DepEd personnel. No, may mga natatanggap po tayong mensahe from you, no, matagal na po hanggang sa ngayon, no, na nagrereklamo tungkol po sa isang PLI na hindi nagbibigay ng SOA, hindi tumatanggap ng payment, and yung iba pa nga umabot na sa punto kung saan yung DepEd mismo nagpapadala na ng sulat doon sa bangko, pero ayon sa ating mga senders ay walang nangyayari at ganun pa rin, hindi pa rin sila binibigyan ng SOA at hindi pa rin tinatanggap ang kanilang payment. Siguro po kung tayo ay hindi pa nakautang sa mga bangko na katulad po niyan, tapos naririnig po natin sa mga testimonies ng atin po mga kasama, ay tayo na mismo yung umiwas, no? Na hindi po tayo matulad nila na parang na-trap na nga sa bangko sa particular na PLI na yan. Then kung tayo naman po ay biktima, no? I would say na biktima kasi nga ipinagbabawal ng DepEd pero parang ganun pa rin po yung nangyayari. No, if ever na ito po ay nangyayari sa inyo, since before, ang lagi kong sinasabi talaga is to report sa DepEd. No, yun nga pong email address ng fs.eamd@deped.gov.ph. No, doon po yun sa Employees Accounts Management Division ng DepEd Central Office. Pero yun nga, doon sa mga sulat, pinapasagot yung mga bangko pero hindi naman nagre-reply at walang nangyayari. So siguro po ay pwede rin na makipag-ugnayan sa inyo pong mga mga personnel offices dyan po sa inyong division para ito naman po ay maipaabot po nila, no, doon sa region, tapos yung region ay maipaabot din po nila sa central office. Meron na po tayong tinatawag ng mga task force, APDS Task Force, Automatic Payroll Deduction System Task Force, na siya po nagbabalidate, nag-i-evaluate sa ito pong compliance ng mga bangko doon sa kanilang agreement with DepEd. So siguro ay pwede rin po nating mai-report sa kanila para mabigyan din po nila ng pansin, no, kasi nga hindi po talaga maganda, no, kung mayroong standing agreement ang DepEd at ang bangko tapos hindi naman po sinusunod, no, di para saan pa, no, yung mga agreement na yan, and baka mahawa pa yung ibang mga bangko na hindi na rin sumunod kasi nga parang wala naman nangyayari doon sa mga nauna na hindi sumusunod. No, so siguro ay doon po, no, pwedeng ma-report sa DepEd mismo, sa central office, sa opisina ng Employees Account Management Division, pwede din po sa mga task force, APDS Task Force kung wala po sa inyong division, sa inyong pong region, para ito ay matutukan po nila, no. Sharo naman, no, grabe naman kung ang daming nagre-report sa isa, dalawa o tatlong mga PLIs para sa the same practice sa iba't ibang branches. Grabe naman at hindi sila maaalarma sa mga reports na yan from DepEd personnel. So yun po siguro yung pwede nating magawa kasi may basihan naman po tayo. Again, yun po ay DepEd Order number 20 series of 2021.